2, 3, 1. Gising na naman kay bilis ng pag-ibig niya sa'yo'y inialay. Di matutularan ni naman kanyang kadakilaan. Biyaya niya'y sapat kailan pa man, hindi kanya pababayaan. Yakap ka ng Diyos sa bisig niya, sa puso niya. Minamahal ka ng Panginoon, kahit ano pa man ang buhay mo noon, kanyang babaguhin pagpapalain. Minamahal
Gising na naman kay bilis ng araw. Pikit pa ang mata, bumabangon na sa kama. Kay ganda nga naman ng araw kung simulan mong kumanta. Pasalamatan siya, si Jesus, sa araw na ito. Buhay na anong sigla dinudulot niya sa tuwi na alas 7 na. Baka ka mahuli sa eskwela, pagkat marami nang sumasakay patungong Philcoa. Sabi sa Biblia, bawat lakad mo ay si Jesus, ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Paniwalaan nyo, ito'y tungkol kay Kristo. Baka akala nyo kami ay nanloloko. Si Jesus, hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Hello everyone! Welcome po once again dito yan sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with Laverne Ducot. Ito po ating Bible Study Online na syempre pa ay hatid sa inyo ang mga tugon sa ating bawat tanong. And every week meron tayong bagong tanong na ito po ibibigyan sa atin ng tugon at solusyon mismo ng salita ng Panginoon. At salamat po for joining me tonight. And my name is Laverne Ducot. At napakinggan po natin ang mga awitin nagbigay sa atin ng paalaala kung gaano po kadakila at tapat ang Diyos sa atin na mga minamahal niya mga anak. At once again, kami po ay nagpapasalamat at binabati natin lahat ng ating mga kaibigan, mga kaklase na nakatutok ngayon sa ating programa. At maraming salamat po dahil kayo po ay hindi napapagod at hindi napapagal. Nasamahan ako every Tuesday night at 7
30th. Binabati natin lahat ng mga kaibigan natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and of course Mindanao. Maraming salamat dahil kayo pa rin po ay nakatutok sa ating Bible Study Online. At hindi natin kakaligtaan, of course, sa ating mga kababayan sa buong mundo. At anuman pong bahagi at sulok naroon kayo ng daigdig. Pinapaabot po namin ang aming pagbati, isang mapagpalang umaga, tanghali, at syempre pa hanggang gabi. At meron po tayong mga kapatiran na nanonood even sa madaling araw, and thank you po so much talaga dahil sa inyong pagnanasa na matuto at mapagyaman ang inyong mga sarili sa yaman ng salita ng Panginoon. At tonight, maganda po ating pag-uusapan. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin lahat ng mga kaibigan nating nanonood, especially ang mga kapatid natin sa The Gospel of Grace and Truth Christian Church na nakahook up po ngayon sa church. At maraming salamat po ay nakikiramay sa pagpanaw po ng aming kapatid. Ito po ay kaklase rin natin sa ating Bible study, si Brother Ayi. We call him Ariel Herrera. Siya po ay umuwi na sa Panginoon. So sa ngalan po na bumubuo ng aming pamilya at na ating buong church, ang Solution Grace Church, kami po ay nakikiramay sa pamilya ng pamilyang Herrera. Dahil umuwi na po ang kapatid nating si Brother Ariel sa Panginoon. Siya po ay isa sa mga nakakasama natin every Tuesday night. At kasama po namin doon sa Taytay. Doon po ang Gospel of Grace and Truth Christian Church. At isa po siya sa bumubuo ng leadership na napakasipag at talagang hindi po nahuhuli sa panahon, lalo na tigit sa mga panahon na nagkakaroon po kami ng pananambahan doon. So muli po, nakikiramay po ang inyong lingkod kasama ng aking buong pamilya at ng buong pamilya ng Solution Grace Church sa mga kapamilya natin dyan sa Gospel of Grace and Truth Christian Church at sa pamilyang Herrera. At alam kong mas nasa mabuting kalagayan ang kapatid nating si Brother Ariel. So, muli po nakikiramay po ang inyong lingkod. At sa ating pagpapatuloy, binabati po natin ating mga kaibigan. And thank you for joining me. At since dumo-join na rin po natin ang ating mga kaibigan, at medyo sa mga nagtatanong, ba't tayo na-delay? Because nawalan po kami dito ng kuryente dito sa area na kung saan narito po ang ating church. Ang buong kahabaan po ng yung street namin dito ay Gloria Diaz ay nawalan po nagkaroon ng power interruption. Pero sabi kanila dapat 8 p.m. magkakaroon po ng kuryente. Pero thank you dahil before 8 p.m., past 7:30 nagkaroon po tayo sa mabilisang pagkilos ni Kuya Aves. Tayo po isumasa nyo live dito po yan sa ating programa. And of course, binabati natin ang mga kaibigan natin. Salamat po for joining us tonight. Si Ate Jackie Alcantara kasama si Kuya Makoy. Salamat po. At sa mga kaibigan natin dyan naman sa The Gospel of Grace and Truth Christian Church. Maraming salamat. Nandyan po kami kagabi at magbabalik kami bukas ng gabi. At tayo po ay pagsasaluhan natin ang buhay ng ating kapatid na Ariel Herrera. Pag-uusapan natin ang mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon sa buhay ng kapatid na ito. At syempre pa, sasamantalin natin ang pagkakataon ito para ibahagi ang salita ng Panginoon para mas marami pang makarinig at maligtas sa sinumang mananampalataya. So bukas ng gabi, magkita-kita po tayo sa The Gospel of Grace and Truth Christian Church. Diyan po yan sa Taytay, Rizal. At pinabati natin ating mga kapatiran doon. Of course, sila Ate Ana, sila Kuya Ewat Manalastas. Maraming salamat po. Sila Nanay Medi, Remo, sila Brother Ruel, kasama rin natin kagabi, at Sister Marisa, kasama rin natin kagabi sila Ate Anbeng, sila Brother Alan, si Kuya Jason, at saka si Ate Nika Encarnacion, sila Sister Ellen, ating principal of course, at ang kanyang hubby na si Brother Ricky Losito. Maraming salamat po. At nakasama namin kayo kagabi sila Ate Edsel, si Brother Rems, salamat po. Sila Mami Susan Alcantara, Sister Penpen, nandiyan din kagabi, si Nanay Venus, at sa mga kapatid natin na talaga noon pong araw ng puso nila. At nakita ko po kung gaano nila kamahal ang kapatid nating si Ariel Herrera. Salamat po sa inyong mga buhay. Of course, binabati rin natin sila Nanay Julia Vidad. Good evening sa inyong lahat. Sabi niya, watching from Bataan. Nasa Bataan pala si Nanay Julia, no? And of course, binabati rin natin si Sister Sally and the Brother Joel Rayo. Nandiyan na po si Brother Joel sa bahay. Mukhang galing po sa malayong syudad ng Makati. So, ingat po sa pag-uwi. Of course, si Brother Joel Castro watching here in Camarin, North Caloocan.
si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, good evening din po sa inyo. Pastor Willie, of course, siya ba ay nasa Pilipinas na? Saan ba siya galing? Hong Kong? China? Yan. Good evening, Pastor Willie. Maraming salamat for joining us tonight. Sister Lori Amistad, maraming salamat po for joining us tonight. Of course, mula sa Laguna, si Kuya Andy pala to eh. Mula sa Kuwait, no? Hindi ako nagkakamali, no? Kuya Andy Magalong. Binabati rin natin si Ate Edna Magalong. Sister Sara Flores Lamo. At si Kuya Jobs. Yan, si Brother Jobs. Hello, kapatid. At binabati rin natin si Brother Fidel Gabiola, of course, ating churchmate. And thank you kay Ate Erica. I believe she's watching right now. Salamat po for joining us tonight. Nandiyan din si Tita Lorna Villamanto, watching siya. So, Tita, kamusta po kayo? Buti nakauwi na po kayo. Inabati rin natin sa Ate Angge Kalayag, si Sir Gigi Cristobal Mendoza, si Kuya Emma, nakasama natin kagabi. Of course, Ate Miel, salamat. Siya po ang nag-drive kagabi patungo sa Taytay. Salamat din sa kanyang buhay dahil talaga namang nagbibigay siya ng kanyang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Thank you so much, Ate Amiel. At Sister Luz Peralta, good evening din po sa inyo. And sino pa ba? Yan. So marami pang iba. At of course, si Kuya Makoy Alcantara. So mga kapatid, mga binanggit ko mga kapatiran natin, kung kayo po naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan, please, pwede ba pakishare po yung ating broadcast nang sagay maraming papagpala. At syempre pa, maganda po yung question natin for tonight. At ang ating episode ay binigyan kong title na, Is it God's will for you to live victoriously? Kalooban ba ng Diyos sa tayo pinananagumpay? Of course, simulan na po natin ating diskusyon ng pag-aaral dito lang sa ating programa. And I've said kanina, meron tayong pag-uusapan. Pero, sisimulan natin sa isang question as usual. So, atin pong question for tonight na gusto ko po sumagot kayo at ilagay po ninyo inyong mga tugon sa ating question for tonight. At ilalagay natin sa ating, ako pala pipindot, sa ating screen. Why some Christians appear to live a defeated life? Bakit ba may mga mananampalataya na tila nakikita natin ang buhay nila para bang hindi na nanagumpay? Sila po ay natatalo sa buhay. So please mga kapatid, pakilagay po ang inyong mga komento, ano yung mga palapalagay at mga nararamdaman sa inyong isipan. At pag-usapan po natin yan. And of course, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko muna batiin. Good evening din kay Sister Mary Grace. At nanonood daw ngayon Sister Emmy Herrera Kapulitan. At binabati din natin Sister Maylene Petalino Magadia mula sa Qatar. Hello po, Sister Maylene. Thank you for watching and for joining us tonight. Kasama rin natin, I hope na tuloy-tuloy sa panonood. Salamat kay Sister Anadar Ishikawa mula sa Japan. Maraming salamat po for joining us tonight. At please give us your answers. At gusto po namin malaman ang inyong tugon sa ating question na why some Christians appear to live a defeated life. So sasagutin po natin mismo sa ating episode na is it God's will for you to live victorious life? Kalooban ba ng Diyos sa tayo po'y mamuhay na nananagumpay? Kalooban ba ito ng Diyos? Now, bilang pagsisimula, I want to ask you this question. Did you ever wonder why Satan have to deceive people or deceive us? Bakit ba ang kalaban, si Satanas, ang kanyang modus operandi o kanyang sistema, lagi pong nandi-deceive? So, what do you think is the answer? Bakit po kaya? Kasi, hindi po niya tayo kayang saktan direkta. And that's good news. Now, paano kanya pwedeng saktan? That's a good question. Nakakapanakit lamang po ang kalaban at siya pinagtatagumpay kapag pinaniwalaan mo ang kanyang mga kasinungalingan. Ulitin ko po bakit kailangan tayong i-deceive ng kalaban? Kasi hindi po niya tayo kayang saktan direkta. Tayo, mga mananampalataya, wala siyang kakayahan. Now, ano pong kapangyarihan ng kalaban ni Satanas? Yung kanyang kasinungalingan. So, kailan siya mananagumpay sa ating mga mananampalataya? Since hindi tayo kayang saktan direkta, kapag pinaniwalaan po natin ang kanyang mga kasinungalingan. Kasi yun po yung kanyang kapangyarihan. And then, kapag pinaniwalaan mo ang kanyang mga kasinungalingan, doon ka na niya pwedeng saktan.
At doon na pwede pong maranasan mo ang buhay na punong-puno ng takot, pangamba, kawalan ng pag-asa, duda, at yun na, sisibol na ang kawalan ng kasiguruhan sa buhay. Hindi gusto ito ng Diyos. At kapag ganyan po ang takbo ng inyong isipan, definitely, hindi po tayo nabubuhay at hindi tayo, hindi natin na ma-maximize ang buhay na bigay sa atin ng Diyos dahil hindi tayo nananagumpay. Now, once again, atin pong episode for tonight ay pinamagatang, is it God's will for us to live victoriously? Of course, the answer is yes. Yes na yes po. Now, balikan natin si Satanas. Kung bakit po siya nambubudol, nang i-scam. It's because ito po yung kanyang naturalesa. Ito yung kanyang kalikasan, manloko. Yan po ang sinasabi ng Biblia. At natural po sa kanya ang mag-deceive ng tao. At ang naisin niya, dahil siya po ay deceiver, para siya ay managumpay laban sa inyo, bilhin mo ang kanyang kasinungalingan. So ito po yung kanyang kalikasan according to Revelation chapter 12, verse 9. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. So, dahil likas po siyang sinungaling, and he lives by his name. Ano po talagang pangalan ni Satan in Hebrew? Ha-Satan. Ano ibig sabihin ng Ha-Satan? Siya po ay tinatawag naming Sultan. Mahilig siya manulusol. He is the deceiver or the accuser of the brethren. Nag-aakusa siya. Una, i-deceive ka niya, i-accuse ka niya ng mga kasinungalingan sa buhay. Let me give you this next verse. Verse 10 na tayo still with Revelation chapter 12. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, that Satan himself, who accused them before our God day and night, has been cast down. So ang kalaban po, known as Ha-Satan, yan po yung tunay niyang pangalan, meaning the accuser of the brethren. Likas po sa kanya bilang accuser ay deceiver. Siya po ay scammer. Kaya kailangan po nating alamin patuloy ang mayamang salita ng Panginoon para hindi tayo mabudol or ma-scam or ma-deceive ng kalaban. Sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan. At ano po yung kanyang kapangyarihan? Ang kanyang kasinungalingan. Because according to the scriptures, Satan is the father of all lies. Siya po ang ama ng lahat ng mga kasinungalingan. Kaya po, hindi naman po katakataka na siya po ay sinungaling. Itong kalikasan niya mga kapatid. So bilang si Ha-Satan, accuser of the brethren, so bilang sulsultant, nanunulsol, kapatid po yan ng sinungaling. At ang sinungaling, kapatid din po na magnanakaw. According to John 10, verse 10, the thief does not come, the thief there, referring to Satan himself, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Ito po ang kanyang job description. Ang masakit po dito ay kapag hindi po maalam sa salita ng Panginoon ang mga mananampalataya, siguradong masisilo sila ng kalaban. Mai-scam sila ng kalaban, mabubudol sila. At kapag nabudol po kayo dahil hindi tayo masyadong maalam sa salita ng Panginoon, mai-scam po tayo, maiisaan tayo ng kalaban. At gamit ang kanyang mga kasinungalingan. Ano po yung mga kasinungalingan ng diablo? Isa-isain ko. Magbibigay lang ako ng ilang mga example. Dahil ngayon po maraming mga nagtuturo talaga. Mga relihiyon, sinasabi nila na ang Diyos daw po ay disappointed sa mga Kristiyano. Dito na lang tayo sa mga Kristiyano. At galit pa siya sa mga Kristiyano. Ikalawa, na paniniwala at tinuturo na maraming mga relihiyon. Kaya naman binibigyan kanya ng sakit kasi pinapalo kanya at pinaparusahan. At kabilang sa pagpapalo sa iyo ng Diyos at pagpaparusa, dahil disappointed siya sa iyo at galit na galit ang Diyos, binibigyan kanya ng sakit. Ika-apat na kasinungalingan. Hindi lahat ng tao ay pinagagaling ng Diyos. Naku, marami po mga ganito mga pastor ang nagtuturo. Sabihin nila, hindi lahat ng tao ay pinapagaling ng Diyos. At ang masakit pa dito, pwedeng sabihin nila sa inyo, kabilang ka na doon. Now, ito po yung mga kasinungalingan, mga example. So dito na lang tayo sa number 1. Marami po naniniwala sa ngayon na ang mga Kristiyano daw po sa mata ng Diyos ay disappointed ang Diyos sa atin. At hindi lang yun, dahil disappointed siya sa atin, galit pa siya sa atin. Kaya naman, kapag ang isa pong mananampalataya, for example po, tao na lang, yung mga wala rin pong relasyon sa Panginoon, at yung mga may relasyon sa Panginoon, minsan hindi po nagkakalayo itong mga taong ito kapag sila po ay, of course, hindi maalam sa salita ng Panginoon. Kapag sila may problema, dahil nakarinig po sila ng mga kasinungalingan tungkol sa Diyos, kapag meron silang problema, ano pong ginagawa ng mga taong ito? Kung bakit tumahantong po sa depresyon, sobrang takot at pangamba sa buhay. Alam niyo kung bakit?
Dahil sa paniniwala nila na disappointed naman sa akin ng Diyos eh. Galit naman sa akin ng Diyos. Kapag nagkaroon po sila ng mga problema sa buhay, sinosolo na lang po nila ito sa kanilang mga buhay. Wala silang malapitan dahil sa paniniwalang, bakit ako mananalangin sa isang Diyos na disappointed sa akin? Bakit ako mananalangin at lalapit sa Diyos na galit sa akin? Kaya po, sa ganyang paniniwala, lalo pong umuusbong, lalong lumalala yung kanyang pakiramdam. Sinosolo niya yung kanyang pakiramdam. Yung kanyang mga pasakit na dinadala sa buhay. Wala siyang mapagsabihan. Samantala, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kung isa po kayo sa mga naniniwala sa mga kasinungalingan ng dyablo, ano po yung, dito na lang tayo, na disappointed at galit sa iyo ang Diyos. Now, kasinungalingan po yan ng dyablo. Bakit? Hindi po totoong disappointed sa iyo ang Diyos. Hindi rin po totoong galit sa iyo ang Diyos. Samantala, kung meron kayong problema, huwag kayong lalayo sa Diyos, lalo tigit, lumapit kayo sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. At gusto niya yung mga problemang daladalahin, huwag mong susuluhin yan. Ibigay mo sa Kanya yan. Alam mo kung bakit? Kasi siya po'y nagmamalasakit sa iyo. Bakit nagmamalasakit sa iyo ang Diyos? Dahil mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Now, let me give you this verse. Kapag meron po kayong mga kasinungalingan tinatanggap sa buhay, now, let me give you itong verse 8 ng chapter 5 ng 1 Peter. Be sober, be vigilant. Why? Because your adversary. Sino yung adversary natin? Binanggit po ng talata. The devil walks out about like a roaring lion seeking whom he may devour. So ito pong si Satan, itong devil na ito, naninindak. And he walks about like a roaring lion. Para bang talagang mananakmal siya, nagro-roar siya. Now, naninindak lang yan. And the good thing is, Satan is looking whom he may devour. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng tao ay devourable. Hindi po lahat ng tao ay pwede niya masilo. Sino-sino lang po yung mga dapat, makakayanin niya masilo. Yung mga naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Na kapag may problema ka, wag mo na ibigay sa Diyos. Marami ng problema ang Diyos, daragdag ka pa. Wag mo na ibigay sa Diyos ang mga daladalahin mo sa buhay kasi disappointed siya sa'yo. Galit sa'yo ang Diyos. Ito po yung mga kasinungalingan ng kalaban. Samantala, ang susi pala para hindi ka maging devourable, hindi ka maging biktima ng kalaban. Sabi ng verse 7, still with 1 Peter chapter 5, casting all your care upon Jesus. Why? For He cares for you. So kapag meron tayong mga daladalahin sa buhay, you have to believe na hindi po disappointed sa iyo ang Diyos. Hindi siya galit sa iyo. And you are free to cast your cares upon Jesus. Why? Bottom line, He cares for you. This is good news. Mga kapatid, hindi na po pwedeng magalit ang Diyos sa iyo. Alam mo kung bakit? Una sa lahat, galit po ang Diyos sa kasalanan. At hindi po sa makasalanan. Kung ikaw ay wala pang relasyon sa Diyos at naniniwala kang makasalanan ka, hindi po galit sa iyo ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan. At kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka na makasalanan. Ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. At lalo tigit, hindi pwede magalit sa iyo ang Diyos dahil po, 2,000 years ago, lahat po ng kasalanan ng tao ay ibinuntun po ng Diyos, ng Ama, sa kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. And then, Jesus cried, it is finished. Tapos na, naganap na. Kaya wala na pong dahilan ang Diyos para magalit sa iyo. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19, that God is in Christ reconciling Himself to you. Amen. So ang Diyos na pong gumagawa ng paraan para ma-reconcile sa iyo. So ito po yung pamamaraan, napapakinggan niyo po ang Ebanghelyo. So mga kapatid, patuloy po natin pag-usapan ng mabuting salita ng Diyos. So para hindi po tayo maging biktima o maging kasilo-silo ng dyablo, siya po ay naghahanap na pwede niyang siluin. Sabi nung verse 8 kanina, Satan, balikan nga natin kuya yung verse 8 kanina, balik tayo din. 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant. In other words, relax lang po tayo because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So para hindi ka masilo ng kalaban, all you have to do pag meron kayong mga problema, you just have to cast your cares upon Jesus. Huwag kayong mangimi. Huwag kayong matakot. Hindi siya kasi disappointed sa iyo. Hindi rin po galit sa iyo ang Diyos. Ang totoo, bakit gusto niya ibigay mo sa Kanya lahat ng mga problema mo? Because He cares for you. Nagmamalasakit sa iyo. Why? Because He loves you so much. Now, marami po mga tao sa ngayon ang nalilito na pag tinanong mo sila, nagagalit pa ba ang Diyos? Well, I've got good news for you. Hindi na po. Hindi na siya pwede magalit. Pero
Darating ang panahon, magagalit siya, ibubuhos niya ang kanyang galit at puot dito sa mundo. Pero sa ngayon po, hindi na. Nasa dispensation tayo ng biyaya. Now, in the old law-keeping covenant, of course, ang galit po ng Diyos ay nararanasan ng mga hindi sumusunod sa Kanya. At ito po naisasalin sa 3 hanggang 4 na henerasyon. Let me give you itong susunod nating verses found in Numbers chapter 14, verse 18. The Lord is long-suffering and abundant in mercy, forgiving iniquity and transgression, but He by no means clears the guilty, visiting the iniquity of the fathers and the children to the 3rd and 4th generation. So this happened before the cross. Pero the good news is, after the cross of Christ, nung ipinako na po ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo at inangkin po niya lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan, ito po ibinuntan sa kanyang katawan, and then He cried out, "It is finished." Hindi na po pwedeng magalit ang Diyos sa iyo. Amen. Let me give you Hebrews chapter 8 verse 12 this time. Sabi po niya, "For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more." Bakit niya hindi na alalahanin pa? Because once upon a time, 2,000 years ago, your sins and lawless deeds were remembered onto the body of Christ Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. So, church, you have to believe God's promises and God's covenant with Christ. At kabilang po tayo doon bilang mga mananampalataya instead of believing Satan's lies. Now, balikan po natin yung question natin kanina. Dito muna tayo. Sige, before we go to our question, let me give you once again itong question. Kuya, kulang ng N yata yung ano natin. Okay? Why some Christians appear to live a defeated life? Bakit ba may mga mananampalataya na tila hindi po nakikitaan na sila pinananagumpay sa buhay? So what do you think? Now, alam niyo po ang sagot dito. Kasi po, bagaman ang susunod na tanong natin dito ay, kalooban ba ng Diyos na tayo po'y nananagumpay sa buhay? Of course. The answer is yes. A resounding yes. Ito po mismo ang naisin ng Diyos para sa atin. Now, paano tayo mananagumpay bilang mga mananampalataya sa buhay? Let me give you Romans chapter 5 verse 17. For if by the one man's offense, death reigned through the one. Dahil daw po sa kasalanan ng isang tao, naghari daw po ang kasalanan. At naghari din po at nanagana ang kamatayan at naranasan po ito ng tao. Much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Now, is it God's will for you to reign in life? Yes. Is it God's will for us to live a victorious life? Yes. Now, paanong pamamaraan? You just have to do these things. You have to receive God's abundant grace. Kaya po may mga nagsasabi sa akin, alam mo, Pastor, puro ka grace. Sabi ng Biblia in Romans chapter 5 verse 17, you have to receive, you have to hear abundant grace from God. Dapat po mensahe natin about grace. And then receive God's gift of righteousness. So bilang mananampalataya, dapat tayuan mo at paniwalaan mo that God is no longer wrathful to you. Hindi na po siya galit sa iyo. Amen and amen. That's the truth. Now, mga kapatid, kapag tinanggap po natin at patuloy natin inaangkin ang nananaganang biyaya sa atin ng Panginoon, according to Romans chapter 5 verse 17, at ang kanyang kaloob na katwiran, maghahari daw po tayo sa buhay. At ibig sabihin na naghahari sa buhay, hindi po naghahari ang kasalanan, ang mga bisyo, ang galit, ang disappointments, ang depresyon, ang takot sa buhay. Wala po silang laban sa atin. Now, let me give you this powerful verse in Romans chapter 6 verse 14. For sin, yung pong sin dito, it's a noun. Pwede mong palitan ng Satan, or pwede mong palitan ng vices, o mga bisyo, o ano mang bagay na ginagawa mo, pwede mong palitan yan. For sin, or yung struggle sa buhay, o ilagay na lang natin sa Satan. Pwede natin palitan yung sin dito. For sin, noun kasi siya eh. For Satan shall not have dominion or power over you. Why? Yung for it, it's because you are not under law but under grace. Wow. Tayo po, wala naman talaga tayo mga hentil sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Dahil po itong kautusan na ito ay ibinigay lamang po uniquely and exclusively to the Jewish people. Tayo po bilang mananampalataya, huwag kang papasa ilalim sa lumang kasunduan ng kautusan. Kasi pag ikaw'y nagpasa ilalim, talaga pong kailangan mo tupdin ang mga hinihingi na kautusan. Pero kung kayo po'y nasa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya, ang pagpapala po ninyo, una, hindi po mananagumpay ang kasalanan. Pangalawa, talagang maghahari ka sa buhay.
Pag sinabing maghahari ka sa buhay, hindi po mananagumpay si Satanas, hindi mananagumpay ang mga bisyo mo, kasi nasa ilalim ka na ng biyaya at wala ka sa ilalim ng kautusan. Amen. So that's Romans 6:14. Once again, let me give this verse to you. For sin, pwede natin palitan na Satan. For Satan shall not have dominion over you. Why? Because you are not under law but under grace. So naghahari po tayo sa buhay laban sa anuman po mga balaki ng kalaban sa atin. For example, mga pag-aalala sa buhay, mga worries natin, pangamba, kabalisahan, masidhing kalungkutan, that's depression. Mawawalan po siya ng kapit sa inyo because you are under grace. Amen. Dahil naisin po ng Ama sa atin, gusto niya na nanagumpay tayo. Although sa mundong ito, marami mga bagay na nagpapabagsak sa atin, pilit tayong pabagsakin. Pero kapag naintindihan natin ang mayamang salita ng Panginoon, dahil alam mong katotohanan, hindi mananagumpay ang kasinungalingan ng kalaban. Why? Once again, Romans 6:14 tells us, for sin shall not have dominion over you, for Satan shall not have dominion over you. Why? Because you are not under law but under grace. Amen. Ako po bilang ama, gusto ko nakikita yung mga anak ko laging masaya. Gusto ko na nanagumpay sila sa buhay. At ganoon din po ang Ama natin sa langit. Ako po bilang ama sa aking mga anak, gusto ko po na nanagumpay ang buhay ng aking mga anak sa lahat ng larangan ng kanilang pamumuhay sa araw-araw. Samantala, ang mga tao po sa mundo, hindi nila matanggap ang katotohanan ito. At ilan sa mga kapatiran natin. Alam niyo kung bakit? Naturalesa po kasi sa mga tao na nakatingin tayo sa natural na sistema ng buhay na ito. Samantala, tayo po bilang mga mananampalataya, you need to have a change of mind or metanoia. Dapat tayo po ay merong spiritual mind. Dapat spiritually minded tayo. Hindi tayo naturally minded. Hindi tayo lagi nakatingin sa using our five senses. Now, ano naman po ang kaibahan ng natural world sa spiritual world? Ang natural world po ay umaasa at pinapatakbo ng natural laws using our five senses such as yung ating sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, and touch. So that's the natural world. So, tayo naman po bilang mga mananampalataya, you have to be spiritually minded. Dapat pakiramdaman mo at dapat ilagay mo sarili mo, we're living in a spiritual world. Ito po ay, ibig sabihin, using yung ating sixth sense. Or we call it yung faith ng Panginoon. Yung sixth sense, also known as faith. So tayo po, we live by faith, not by senses. We walk by faith, not by sight. Di ba sabi ng Biblia? So lahat po ng mga nakikita, sabi po ng Biblia, lahat po ng mga nakikita natin sa totoo lang are temporal. But the good news is lahat po na hindi natin nakikita, yun po yung eternal. According to this next verse, 2 Corinthians 4, verse 18. Anak, pakilagay nga sa susunod na verse. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. Yan po dapat ang posture ng isang mananampalataya. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Amen. Kaya naman, narito pang paalala pa sa atin ng mga Kristyano ng 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Yan, balik tayo dito. For we walk by faith, not by sight. So yung we dito, Christians. So kapag tayo po'y lumalakad using faith, nakatingin tayo using faith, not sight, at our five senses, talagang mananagumpay po tayo sa buhay. Ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa sistema ng mundo, which is looking to the natural world. Tayo po, we live by faith, nakafocus sa ating mga mata sa spiritual world. Sabi nga po ng Romans chapter 12, verse 2, and do not be conformed to this world. Ano po ang sistema ng mundo? Nakafocus yung mga mata nila sa natural world using yung kanilang five senses. Tuloy natin ang pagbasa, Romans 12, verse 2. But be transformed by the renewing of your mind. Kagaya po ng ginagawa natin. Nagba-Bible study tayo. Nagkakaroon po na tinatawag na renewing of the mind. That we may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So, ibig lang po nitong sabihin that we believers are called not to fit in this world kasi hindi naman tayo mga citizens talaga ng heaven. Now, what is my point? Ang punto ko po, tayo mga mananampalataya, talagang dapat hindi tayo sumusunod sa sistema ng mundong ito. Nang sa gayon ay nananagumpay tayo sa buhay. Kasi kung mananampalataya ka, pero still live in the natural world, hindi po talaga tayo mananagumpay. Dapat bilang mananampalataya, you walk by faith. By faith in the spiritual world. Hindi po in the natural world. And not by sight, using your five senses. So, ibig sabihin po nito, bilang mga mananampalataya, you are called not to fit
in this world, but to stand out. Kapag alam natin ang tama, talagang tinatayuan po natin. Because we believe that we are different. We are set apart unto God. Ano ibig sabihin nun? We are uncommon. We are holy. Tinawag tayong banal ng Diyos dahil tayo po binili ng napaka-precious na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. So nag-i-stand out tayo. Sa madilim na mundong ito, kahit papadilim ito, tayo po nagliliwanag, nag-i-stand out tayo. Because we're different. Amen and amen. So mga kapatid, once again, let me give you this verse, Romans 12 verse 2. May maganda pong Greek word dito. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing. In Greek, that's anakainu. To cause something to become new and different. So paano po nangyayari itong renewing of the mind? Every time na nagba-Bible study po tayo, nakikinig ka sa pinipreach ng inyong mga pastor, but dapat po filter natin. It should be the gospel. Ano yung pastor yung gospel? It should be focused on Jesus and His finished work on the cross. Amen and amen. So kapag nakakaroon kayo ng mga ganitong napapakinggan, nagkakaroon po ng tinatawag na renewing of the mind, that's anakainu. To cause something to become new and different. So kagaya kanina, nagsimula tayo, nagkakaroon na po ng anakainu. Kung kayo po kanina ay naniniwalang disappointed sa inyo ang Diyos, galit sa inyo ang Diyos, since sinasamahan niyo po kami ngayon, at napapakinggan niyo po ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo, and I'm giving you verses upon verses, at napapatunayan po ng mga talatang ito na hindi naman talaga disappointed sa iyo ang Diyos, hindi naman galit sa iyo ang Diyos. Now, anong nangyayari po ngayon ay anakaino, nagkakaroon kayo ng renewing of the mind. Now, ang maganda rito, napoprove natin what is that good. So ito yung good. What is acceptable? And this is the perfect will of God. Nang sa gayon, nawawala po ang mga takot sa inyong mga puso. Remember, sabi ng Biblia, for God has not given you the spirit of fear, but of power. Sa isip yun. Of love, sa damdamin. And of a sound mind. Maayos na disposition sa inyong kalooban. Amen and amen. I pray na nakukuha po natin yung ating mga pinag-uusapan. Since tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo po ay hiniwalay na ng Diyos sa mundo. So dapat ang galawan natin hindi na makamundo. Dapat ang consciousness natin is spiritually minded na tayo. Amen, church? So tayo po ay binago na. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man, and that is you, who is in Christ, he is now a new creation. All things have passed away. Behold, be aware that all things, lahat ng mga bagay, ay binago na niya. Amen and amen. Now, I would like you to see the big difference between the world and the church. Kapag kayo po ay nakatira sa natural na mundo, ito po ang kanilang pag-iisip. Ang mundo po, common. Ang church, uncommon. Pag sinabi uncommon, stand out. Ibig sabihin, holy. Yun po ang kabaliktaran ng common. Holy. Uncommon tayo. Nag-i-stand out tayo. Ikalawa, ang mga nasa mundo ay natural or natural. Tayo po mga nasa church ay supernatural. Ang mundo po, naghahanap sila ng X-factor. Samantala, tayo naman po sa church, ang pinagmamalaki natin, we have this Jesus factor. So, ang mundo po nakatingin sa sarili nila. Pero tayo po, hindi tayo nakatingin sa ating mga sarili. Nakatingin tayo kay J factor, who is Jesus Himself. Ika-apat, ang mundo po, modified. Talagang ginagawa nila mga bagay-bagay para gumanda ang kanilang mundo. Pero tayo po, kung bakit maganda po ang buhay natin, because we are redeemed through the blood of Christ. Amen. Number 5, ang mundo po ay nakakamit nila ang kanilang mga gusto sa buhay through the merited favor by works. Pero tayo po sa church, pinagpapala tayo. We are blessed because of God's unmerited favor. Amen and amen. Ang mundo po ay gamit nila ang kanilang lohika. Gamit ang kanilang mga rason. Ika nga, tayo naman po gamit natin ang paglilid, ang paggabay ng banal na spirito. Amen. Number 7, ang mundo po, gamit nila ang kanilang pagre-reason, ang pagdadahilan. Gamit ang kanilang isipan. Samantala, tayo po sa church, mga tinawag, mga mananampalataya, hindi tayo umaasa sa ating kaisipan. Umaasa tayo sa kapahayagan, revelation ng salita ng Panginoon. Ang mundo po, sila po umaasa sa Google. Tayo po, binabasa natin ang salita ng Panginoon sa Biblia, of course. So, I pray na nakita natin ang malaking kaibahan natin. So, ito yung galawan natin bilang mga mananampalataya. Amen. So, tayo po mga mananampalataya, we Christians live by the truth. And that is based on God's wisdom. And this is discerning. Now, ang mundo po, they live
by the facts, based on what they understand, and this is by knowing. Ano pong kaibahan ng truth sa facts? Yung truth po, hindi magbabago yun. Mananatili pong truth yan. Ang facts po, nagbabago sa paglipas ng panahon. Ito po ang kaibahan natin mga Kristiyano na nabubuhay sa Espiritu kumpara sa mga taong nabubuhay sa sistema ng mundong ito. So para po sa ating mga mananampalataya, para po maranasan ninyo ang pananagumpay sa buhay, we must walk by faith and not by sight. So pag sinabi natin faith, this is perceiving and discerning through the Spirit. So hayaan natin ang banal na Espiritu ang maggabay po sa atin. And not by sight. Ito po ang sistema ng mundo. Through yung kanilang knowledge or logic. Let me give you once again 2 Corinthians 5 verse 7. For we, that's Christians, walk by faith and not by sight. So as Christians, since we are now in Christ Jesus, sundin po natin yung sistema ng Panginoon. Na siya po, whenever He dealt in life, nung siya po inandito sa mundo at nagmi-ministeryo, ay makikita natin, iba po ang sistema ng Panginoon at matuto tayo sa isang tagpo sa Biblia sa pagitan nila ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. At ipinakita po dito ng Panginoon Hesukristo kung paano siya kumilos at lumakad sa pamagitan ng Espiritu. At hindi ng laman. Nasamantala, ito naman po yung ginawa ng mga Pariseo at mga Eskriba. Let me give you itong mga susunod na mga talata. Once again, ito po itagpo sa pagitan ng ating Panginoon at ng mga Eskriba at ng mga Pariseo. Sa Luke 5 verses 17 till 22. Let's start with the verse 17. Now it happened on a certain day as Jesus was teaching that there were Pharisees and teachers of the law, mga Eskriba po ito, sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. Verse 18, then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. And when they could not find how they might bring him in because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. Then verse 20, when he saw their faith, nung nakita po ng Panginoon ang pananampalataya nila, ng mga kaibigan ng taong ito, Jesus said to him, sa taong may karamdaman, man, your sins are forgiven you. Verse 21, and the scribes and the Pharisees began to reason. Take note they began to reason. Gamit nila ang kanilang isipan, saying, who is this who speaks blasphemies, who can forgive sins, but God alone? Verse 22, but when Jesus perceived their thoughts, He answered and said to them, why are you reasoning in your hearts? Now, tingnan po natin sa mga tagpong ito, gamit ng mga Eskriba at mga Pariseo, yung kanilang reasoning. That's through knowing. Pero ang ating Panginoon Jesucristo po, nung sinagot po niya itong mga Pariseo, He perceived. Paano po yung perceived na ito? Using the guidance of the Holy Spirit. So tayo po mga mananampalataya, kapag meron po nagkakwento sa atin, halimbawa lang, kapag meron kayong kaibigan, o mga kasama marahil sa opisina, kapag meron po nagkakwento sa inyo ng mga one-sided na kwento lang, huwag niyong gagamitin yung rason lang or using the logic na papaniwalaan mo siya kagad. You have to perceive. Magpapaturo tayo sa banal na Espiritu. Huwag ka lang maging one-sided. Pakinggan mo rin yung kabilang panig. Nang sa gayon, balanse po ninyong tatanggapin ang balita. Nang sa gayon, hindi kayo magagalit doon sa kinukwento ng isang tao. Napaka-unfair naman po nun. So, ganun din po tayo mga mananampalataya. Sundin natin ang prinsipyo ng Panginoon. So, pwede natin ilapat ito sa ating buhay. Kapag meron po, kami po sa mga pastor, importante po ito. Kapag may mga miyembrong lumalapit sa amin, halimbawa meron pong miyembrong galit sa kapwa nila miyembro, papakinggan ko po yung kanyang sinasabi. At hindi ako kaagad mag-agree sa kanya. Now, sasabihin ko doon sa kapatid na ito, willing ka ba na kausapin ko rin yung kapatiran at kayo'y pagharapin ko? Kasi mahirap naman yung isa lang ang papakinggan natin. At gagamitin lang natin yung ating mga naririnig at na uunawaan sa pagkakataong iyon, tapos hindi mo napapakinggan yung kabilang panig, hindi po magkakaroon ng maayos na pag-uusap o maayos na kahantungan yung sitwasyon na iyan. Magiging one-sided po kayo. Gayun din po ang Panginoon. Hindi lang po siya nagbigay ng kanyang reason, but He perceived. Amen. But when Jesus, sabi po, let me give you verse 22 ng Luke 5. Anak, pakilagay nga doon. But when Jesus, doon tayo sa Luke 5, anak. 22. Sa 22 tayo. But when Jesus perceived their thoughts,
He answered and said to them, "Why are you reasoning in your hearts?" So gusto ng Panginoon, wag lang tayo nagre-reason based on our logic. So maia-apply natin to sa church, mga kapatid. Di ba? Nang sa gayon na nanagumpay tayo sa buhay, hindi tayo naging one-sided bilang mga counselor. Amen. Bilang mga pastor. Wag lang isang side ang papakinggan natin. Pakinggan din natin yung kabilang sinasabi ng ating mga kapatiran. Nang sa gayon, mantong tayo sa isang maayos na usapan. Amen and amen. So I pray na nakita po natin kung paano po kumilos ang Panginoong Hesukristo. He perceived while itong mga Pariseo at Eskriba, they typifies the men of the world. Gamit lang nila yung kanilang lohika, yung kanilang reasoning. Now let me give you once again itong Luke 5:22. Anak, balik na tayo sa Luke 5:22. But when Jesus perceived their thoughts, He answered and said to them, "Why are you reasoning in your hearts?" So ayaw po ng Panginoon na ganun. So once again, wag lang po natin gagamitin yung ating mga reasoning. Kasi ganun kasi ganito kasi ganyan. No. You have to perceive. Ano ibig sabihin ng perceive? You have to ask the Holy Spirit to guide you. So ito po yung walking in the Spirit. Walking by faith, not by sight. Hindi lang tayo, anbawa, meron pong nagkukwento sa inyo ng kapatiran. Tingnan nyo, pastor tingnan mo pag naglalakad siya, tingnan mo pag nasa church siya, hindi siya nagtataas ng kamay. So nahuhusgahan na natin siya. Kapag hindi mo kinausap yung kabilang panig, nahuhusgahan mo na siya, doon siya kinakwento ng tao. One-sided po yun. Malay mo, baka hindi siya nagtataas ng kamay, sabihin ng kapatid na yun, kita mo na, pastor, pag nagpe-praise and worship, hindi siya nagtataas ng kamay. Hindi talaga Kristyano yan Nahusgahan na niya. Hindi po marapat ito. Kaya lang pala hindi siya nagtataas ng kamay, may frozen shoulder lang siya. So dapat kakausapin natin. Ganun po ang sistema ng mananampalataya. Huwag lang tayo nagre-reason based on our senses. You have to perceive. Amen. Basahin natin ang mga sitwasyon. Of course, in this context, kapag may lumapit sa iyong kapatid, nagsusumbong, kausapin mo rin yung kabilang panig. And then, mula doon, ay hahantong kayo sa isang magandang usapan at maayos na pakikipagrelasyon. Amen. So balik po tayo sa ating question. Bakit po kaya may mga taong tila hindi natin nakikita sila yung nananagumpay? Why some Christians appear to live a defeated life? Because ang sagot po ay hindi sila lumalakad sa pamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu. Because sila po umaasa sa kanilang mga nakikita, sa kanilang mga nararamdaman, sa mga sinasabi sa kanila ng paligid. Hindi po maayos yun. At hindi po yun ang naisin ng Diyos para sa atin. Now, this is our solution for tonight as we end, mga kapatid. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. According to Galatians chapter 5, verse 16. Kapag gagawa po tayo ng decision, huwag po tayo mag-rely lang sa ating logic or sa ating reasoning, but you have to perceive. Once again, how, Pastor? Paano po ito? I have to ask the Holy Spirit to guide you. And this is walking in the Spirit. And by doing so, you shall not fulfill the lust of the flesh. Kapag nagbigay po kayo ng magandang judgment sa inyong mga nasasakupang kapatiran dahil hindi mo lang pinakinggan itong isang side, tinawag mo pa isang side, talagang hindi po kayo lalakad sa pita ng laman. So makikita natin, magiging maganda po ang sistema ng inyong pamamalakad. And that's perceiving, not just reasoning using your logic. So ito po yung prinsipyo ng ating Panginoon Hesukristo. At kapag ginawa po natin yan, you reign in life. Why? Because lahat po ng kilos natin, bago ka kumikilos ay yung pamumuhay, nibi-receive mo muna, tinatanggap mo muna yung abundant grace ng Panginoon. Sinasabi mo, Panginoon, meron akong gagawin desisyon. And I'm asking for your grace. Ibig sabihin, naging dependent ka hindi sa iyong talino, kundi sa biyaya ng Panginoon. And of course, you are also asking and receiving His gift of righteousness. Amen. That's Romans chapter 5, verse 17. That's reigning in life. Just have to receive God's abundant grace and His gift of righteousness. Amen and amen. So mga kapatid, importante po maintindihan natin ang mga katotohanan ito. So, ito po ang mga nangyayaring mabubuti sa mga mananampalatayang lumalakad sa Espiritu o silang patuloy na tumatanggap na nananaga ng biyaya ng Panginoon at ang kaloob niyang katuwiran. Ibig sabihin po, hindi tayo umaasa sa ating sariling kaalaman, sa ating sariling lakas o sa ating mga nakikita at nararamdaman. Hindi po. Umaasa tayo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, humihingi tayo ng paggabay sa Kanya. And that's receiving God's abundant grace and His gift of righteousness.
Nang sa gayon, tayo po ay makikita ng mga tao sa mundo na nanagumpay sa buhay. At hindi po tayo nagagapi ng kalaban. Dahil wala tayo sa kautusan, pagkas tayo po nagpapasailalim sa mayaman at nananaganang biyaya nating Panginoon. So kaibigan, nais ko po kayong imbitahan kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon at marahil sa mahabang panahon nararanasan mo parang napapagod ka na, ang lahat ng mga desisyon mo palpak. Kasi po kapag kayo po ay wala talaga sa Panginoon, kayo po ay lagi makikipagpatintero, nakikipagsapalaran. Pero tapusin na po natin ang pagod na yan. Meron pong imbitasyon sa inyo ang Diyos. Sabi po ng Panginoon sa Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So kaibigan, if you want to reign in life, una sa lahat ay tanggapin po ninyo ang nananaganang biyaya ng Diyos. Siya po ang ating Panginoon Hesukristo. At sabi po ng talatang akin pong binigkas sa inyo, Romans 10 verse 9, buksan po natin ating mga puso at paniwalaan na siya po ay hindi na natiling patay, bagkus siya po ay nabuhay na maguli at kayo po ay maliligtas. So all you have to do, just pray this prayer with me. Pwede po ba yun? So sabayan niyo po sa ating pananalangin. Sabihin niyo po ito. Pusaan ang inyong labi at ang inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko na ako'y isang makasalanan at sadyang walang magagawa. Hiwalay sa inyo. Kaya po sa gabing ito, kinikilala ko, tinatanggap ko, ikaw, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na nagtagumpay ka na at ako'y itinuturing na ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Salamat po, Ama, sa iyong kaloob na kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung kayo po'y sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo. Huwag kayong umasa sa inyong nararamdaman lang o sa inyong nakikita. You have to walk by faith. Mananampalataya na po kayo, ligtas ka na. At samahan po kami every Tuesday night, mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. And this time, I would like to pray for you, kapatid. Kung kayo po isa ng kapatiran at kayo po talaga naman nagpupuri sa Diyos dahil nagkaroon na po ng anak kayo, nagbago na po ang inyong pag-iisip dahil akala mo kanina, bago magsimula ang programa, disappointed sa iyo ang Diyos at galit sa iyo ang Diyos kaya hindi ka na nanagumpay sa buhay. Pero praise God, nagkaroon na po ng pagbabago ng inyong kaisipan sa pamagitan po ng ating pag-aaral. So I would like to pray for you. Aba, aming Ama, maraming salamat po sa kapatid na ito dahil sa pamagitan po ng aming pag-aaral ng iyong salita. Sa gabay ng Banal na Espiritu, binigyan mo kami ng anakaino, nagbago ang aming mga isipan para sa ikabubuti, Panginoon, at para maunawaan namin kung ano po ang katanggap-tanggap, ang wasto at ang iyong kalooban. Salamat po sa kapatid na ito dahil patuloy mo siyang pinapagyaman sa iyong biyaya at patuloy niyang inaangkin ang iyong nananaganang biyaya at ang iyong kaloob na katuwiran. O Diyos, pagyamanin mo kami sa mga katotohanan ito nang sa gayon ay hindi po magkaroon po ng dahilan ng kalaban para siya po ay managumpay laban sa amin gamit ang kanyang kasinungalingan. Salamat po sa iyong katotohanan na siya nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng katagumpayan na patuloy naming maranasan ang maghari sa buhay na ito sa pamagitan ni Kristo. Sa pamagitan po ng iyong pangalan, aming mahal na Panginoong Jesus, ito po aming panalangin. Amen at amen. At maraming salamat, kaibigan, for joining me tonight. Yes, this is Solution with Laverne Ducot. At maraming salamat po for joining me. At muli po, kaya medyo tayo na-delay. At medyo hindi naman humaba yung oras, tama yung oras natin. Kasi kanina po ay nagkaroon po ng power interruption dito sa aming area. At medyo naghabol talaga kami ng oras. At salamat kay Kuya Aves na set up po niya yung ating studio. But before we go, gusto ko muna pasalamatan yung mga nakasama natin. Of course, salamat kay Brother Fidel Gabiola, Sister Leonora Dacumos. Thank you po for joining us. Sister Luz Beminda Torres Bangilan. Nandiyan din po si Sister Maria and James Kazui. And Sister Linlen Macaraeg, alam ko, si Sister Linlen ay taga Batangas, kundi ako nagkakamali. Brother Howard Cruz, maraming salamat po. Hello kay Pastora Donna Cruz. And kay Brother Toti Bill, maraming salamat bro. Kay Ate Jackie Alcantara, nandiyan rin si Sister Rosemary Casoko. Sabi ni Sister Maria and James Kazui, thank you Lord Jesus for the gift of righteousness. Kasama rin natin si Nanay Julia Vidal, sabi niya Amen.
Sabi naman ni Sister Lori Amistad, walk by faith, not by sight. Amen po, sabi ni Ate Angge. Joyce Kalayag, hello kay Kuya Natnat. I hope he's watching tonight. Salamat din kay Nanay Medi Remo, kay Brother Joel Castro. Nandiyan din sila, Brother Niles PLDT. Kumusta ka na bro? Kailangan papasyal dito. Salamat din kay Brother Brian Pabustan. Yan, salamat po sa inyong pagsama sa amin tonight. And of course, kasama rin natin. Sino pa ba? Si Teacher Nelly, salamat po. Maria Lasso, Blessed Tuesday, everyone. Salamat po for joining us, Teacher Nelly. And of course, kila Sister Sally Jeronimo Rayo, Sister Mary Grace, Sister Becky Amber Nidea, Sister Gigi Cristobal Mendoza, at marami pang iba. Ayun, nandito si salamat din kay Brother Nathaniel Mendoza, Sister Ruth Katakutan, at sa mga kaibigan po natin once again sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. See you tomorrow night. At muli po nakikiramay kami sa pamilya ni Brother Ariel Herrera dahil po ang kapatid nating Brother Ariel ay sumakabilang buhay na siya po ay nasa piling na ng Panginoon. So, thank you sa buhay niya at napagpala din po kami. At tayo po ay magpapaalam na it's 40 minutes after 8. Sa ngalan po na aking buong pamilya ay nais po namin ibigay sa inyo at iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health just as your soul prospers. Bye!